Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Wala na ho yung bunyog na talo. Wala, mahirapan ho kasi wala kang pera eh. Si Atty. Enzo sabi niya, di ba? Mahirapan. Oh, ganun talaga. May matatalo, may mananalo, di ba? Talagang ganyan na eleksyon eh. Pag marami kang pera, nanalo ka. Ganun lang talagang nasimulan na. Gaya sinabi ko, panahon pang wala pang Marcel Law, pera na talaga labanan sa eleksyon. Diba, mga friend? Maganda lang, hindi nagkaloko-loko yung mga survey. No, hindi ho, marami hong hindi akala, hindi ho naman, walang nangyari sa survey. Mga ibang-iba ho mga lumabas. Gaya ng mga dati, sinusurvey nila, pumapasok na si Ipe sa Magic 12. Mga ganon, no? Wala hong ipe, wala hong bumtarat-tarat, no? Ang kakaiba lang ho dito, mga boss, no? Number 1 ho yung Bongo, no? Number 1 yung Bongo. Number 2 si Bam Aquino. Tapos si Bato. Oh, no? Parang mahina yata yung hatak talaga nitong administrasyon ni PBBM, mga friend. Mantakin mo, sa dami na ng baho na lumabas dito sa grupo nitong si Duterte, na number 1 pa yung Bongo na pro-China, diba? Ewan ko na kung anong mangyayari dito sa bansang Pilipinas, mga boss, no? Si Bato, nakasabwat sa Crimes Against Humanity ni Digong, number 3. Ano ba ginawa ni Bato? Diba? Pinituksyonan si Kibulog at number 3. Marcoleta, pumasok din. Nasa top 6 pa eh. O, di ba? Bali sa top 6, Bato, Bongo, Marcoleta, iba-iba. Si Erwin Tulfo, yun yata ang manok ni Bongbong na pumasok sa top 6. Di mas maraming pumasok sa bato ni Digong, di ba? O, Bongo, Bato, Marcoleta, nandun yun sa top 6. Oo. Tapos sumingit nga si Bam Aquino at saka itong si Erwin Tulfo. Ganong sistema, mga friend. Marami ho tayong pagkikwentuhan na nakakawindang, no? Ito, si Kupalman, Kupman, overwhelming votes for Duterte shows total rejection of ICC arrest. Wala mo na i-connecta ni Koopman yung pagkakapanalo ni Digong sa ang pinag-uusapan yung kaso, sasagutin mo, hindi yung common nanalo yung kliyente mo, Koopman. Nireject na yung ICC arrest. Ano ka ba? Mahal-mahal ng bayad mo, ganyan ka mag-argumento, Koopman. Ibig mo sabihin, pauwiin na, ganun. Pakinggan nga natin ito, mga friend. President Rodrigo Duterte is set to be elected mayor of Davao City by a landslide despite being detained at The Hague. Duterte is... Alam nyo, mga friend, lahat ng Duterte sa Davao, panalo. Pati yung mga apo, ni Duterte, panalo. No? Dapat yata yan, Davao, palitan na yan Duterte City, hindi na Davao City. Mantakin mo, nilampaso yung mga ng isang 80 anyos na may kasong crimes against humanity. Ewan ko na, mga boss. At inaamin pa niya na itong si Digong Neto nasa impyerno siya gusto mapunta.
Ano ba yan? Wala na ho. Di mo alam kung paano nila minamaniobra ang politika sa Davao, ano? Or malayo pa dating tapos na. Tuloy-tuloy lang ang ligaya ni Pulong sa pambababae niya sa mga ano, di ba? Ewan ko. Basta ito, PBBM, pag hindi mo talaga ito natapos itong gobyerno mo ito. Pero yung nga, sinasabi, na mukhang tuloy naman yung ICC, hindi pwede itong argumento nito si Kupalman, overwhelming votes for Duterte shows total rejection of ICC arrest. Tagalogin nga ito, puteris ito. Baha-baha, napakalaking boto ni Duterte, ipinakikita na nire-reject ang pagkaka-aresto ng ICC. Puta, anong koneksyon nun? Ay, Kuman. Winning the mayoral contest with about 8 times more votes than his right. Puta, mantakin mo, 8 times more vote, oh. 659,557. Si Nograles, 80,426. Puta, 8 times more votes. Ano na? Wala na hong ano. Wala na hong anong Davao. Baka maski katulong ni Duterte patakbuhin dyan, mananalo. Oo. Wala na ho Davao. Pero anyway, naputol na nga ho yung ulo niyan eh. Pero yun nga, pinipilit pa rin nila ito. Kasi nga itong ano nato eh. Ngayon, sa totoo lang mga boss, siguro sa buong mundo, politiko lang ng Pilipinas ang ganito. Maski natadtad na ng kaso, nakakatakbo pa rin. Bakit? Hindi pa raw napuproven guilty. Diyos ko. Wala na, mga boss. Kinukunta ko na ko si Pugong Biyahero Yan. Ano ba yan? Anyway, malabo ho rin yan. Maski pananalo yan ng overwhelming na sinasabi ni Koopman, dadaan ho sa butas ng karayom yan. Kung dito sa Pilipinas yan, baka dismiss na yung kaso. Nasa ICC ho siya eh. Carlo Nograles. His impending victory is seen as a testament to his enduring influence. Duterte was brought to The Hague in March on an international criminal court warrant for crimes against humanity. Clearly, they still have influence over Davao City. But the question is, will the influence stay there still, knowing that there is an impeachment trial that's impending? Lalabas ba sa Davao ang impluensya pa rin ng mga Duterte? Alam mo, if our batting average would be political families, that retain their bailiwicks, like even the Marcoses, they've retained their bailiwicks despite their period of time that they lost national presence. They maintain their local presence, and that has always been the formula. If you want to get back at national prominence, you always remain holding a local stronghold. And Davao would be difficult to take back from the Dutertes kasi talagang pag tinignan mo, maganda naman talaga yung nangyari doon. Not to mention, of course, that Davao is the biggest city all over the country. In fact, it's a city that is even bigger than other provinces. The lawyer, former President Duterte, weighing in on his overwhelming victory in Davao City. Attorney Nick. Eto, mga preno, kalahin mong inakaisip ng palusot itong si Koopman na to. Tingnan mo. Plus, Kaufman says it shows the total rejection of the Marcos administration's move to stamp out the legacy of Duterte.
He adds the electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines. Over in Cebu for now, new names dominate the political. Anong koneksyon nun? Kuman to. Okay, Duterte, tatanggalin ko na to. Sayang ang binabayad dito. Anong koneksyon nung pagkakapanalo ng overwhelming ni Duterte? Sa kaso ni Duterte, sa crimes against humanity. Hindi ako abogado pero sino ba mga abogado dyan? Paano mo naisip yun? Ha? Para bagang may kaso ko. No? Arestado ko. Pinatay ko yung mag-anak o pinapatay ko kay Bato yung mag-anak na kapitbahay ko dahil nagdodroga. Pinapatay ko, hindi ko pinaaresto, pinapatay ko. Nakakulong ako ngayon, natakip ako. Pero hindi pa, nakahinihiring pa. Nanalo ngayon ako ng overwhelming. Ibig mo sabihin pwede sabihin ng abogado ko sa korte palayain nyo na yan. Overwhelming yung panalo niyan Tangin. Mapapamura ka rito kay Koopman na to. Ganun ba yun? Buisit. Itong kliyente mo, aminado siya na kasalanan niya anak ng kamoting Koopman ka ewan ko. Eto mga friend, yung impeachment nito si Sara, kanina pinanood ko na baka raw hindi matuloy. Pwede ba hindi matuloy yan? Kasi nga daw, mas marami ang mag-a-acquit na kay Sara Duterte. Bilang. Kasi 8 lang kailangan o siyam. Si Bato, si Kimo, si Bongo, si Camille Villar, Mark Villar, Amy Marcos, Marcoleta, Cayetano, Estrada, halos acquitted. Si ma-acquit sa impeachment si Sara Duterte. No, dahil marami nga siyang hawak sa Senado, no. Sa akin naman, walang problema maski ma-acquit 'yan. Basta ang importante, kasi korte po yan impeachment court nga yan di ba? Naka sila mag-iitim na na suot si Bongo, si Kimo, si Bato. Kung wala pa yung warrant of arrest ni Bato tsaka ni Bongo, mukhang sasabi talaga sila Hindi naman po pwedeng mag-isa lang ni Digong na tinrabaho yung crimes against humanity niya. Siyempre, may mga bataan siya dyan. Na para maisakatuparan niya, libu-libong nangamatay nung panahon niya. Na sinasabi niya, napapatayin ko lahat ang mga involved sa droga. Di ba? Kaya yan, isa si Bato, si Bongo, mga natuturo ho yan Kaya yan, si Sara Duterte, isa rin yan di ba? Dito tayo sa impeachment, no? Yun lang ang gusto makita natin, mga warriors. Kung paano ang impeachment ho na kaso ni Sara Duterte, 7 daw. 7. Isa lang doon ang ma-guilty siya. Impeach na siya. Ayon kay Attorney Lorna Capunan na talaga namang lahat ng kaso na para ma-impeach si Sara matitibay. 7. Sabi nga niya, Attorney Capunan, doon lang sa dalawa yung sabihin niya papapatay niya si Marcos at saka si Lisa at saka si paano mo ididepensa yun? Yung palang isa pa lang Pagkatapos yung betrayal of public trust, yung paano yung mga accomplishment receipt na kung sino-sinong pangalan na wala namang record sa PSA, paano mo na naman i-depensa yun? Yun ang gusto ko marinig, mga boss. Kung paano i-acquit nitong mga
alipores ng kadiliman ang kanilang reyna ng impyerno, no? Yan o yan. At asa na yung yung sinampang kaso ng NBI dito kay Sara Duterte, ng inciting to sedition at saka grave threat. Sa 16 yata, sa 16. Sa 16, sasagot na naman siya, no? Oo. Marami yung mga friend. Napakaraming problema. Buti nga nakakatawa pa ito si Sara pag umaharap sa tapang din matapang talaga. Marami yung matapang. Matapang sa katotohanan, matapang ang hiya, no, mga boss. Pero kung ako talaga, mga friend, kung ako doon kay Nograles, Carlo Nograles, bebenta ko na hulatang ari-ari ako sa Davao. Iiwan ko ang Davao. Marami pa. Abogado siya. Marami siyang pwedeng puntahang lugar na maayos. No? Ang takin mo. Ang ganda ng plano niya sa Davao. At hindi naman yung nakakalaban niya nakakulong sa International Criminal Court. Tinalo siya tambak-tambak. Lahat lang kumalaban. Sabi nga sa inyo, pwede natin sabihin, Duterte City na yan, Davao. Wala nang mananalo dyan. Sa klase ng ganyan, oo. Maski na nambubugbog si Pauling Duterte ng tinalo pa niya si Mig Sugrales. Na ewan ko, wala naman yatang bahid kasalanan yung babae na yun. Di ba? Wala namang maraming pinapatay. Wala namang pero talo. Di ba? Wala na ho. Administrasyon na lang na ito ang pwedeng tumapos dyan. Sa yun nga, pag nahuli na yan. Puro legal, pag pinaaresto yan, puro legal naman eh. Diba? May kaso eh. Alam ka namang sila ang sinasabing no one is above the law. Kagaya ito si Pulong Duterte nito. May kinasuhan siya nung pinugbog niya. Mayroong testigo, kompleto. Na isampa na. Yung involvement niya sa drug smuggling, na isampa na rin. Pupulutin na lang to kung tutuusin mo eh. Once na may probable cause, pupulutin na lang talaga sila mga friend eh. Diba? Yan na lang natin, iintay natin kung paano ang gagawin. Pero paulit-ulit, kung yung si Digong na yun ang ulo nadampot eh. Eto pang mga ito, di ba? Sabi nga ni Atty. Conti, mas maganda ikang nanalo si Bato para hindi na makapagtago eh. Di ba? Di ba? Maski si Bongo, hindi na sila makakapagtago pag mga kasong patong-patong, di ba? Mas mabuti kang nanalo. Wala naman silang immunity from suit, di ba? Collab na tayo mga boss. Masaya. Masaya tong pahabaan ng pahabaho ang nobela ng Duterte Nings. Pero talagang ang lupit, no? Laim yun. Pati si Baste, puro landslide sila sa Davao, no? Bagay, sa dami talaga ng kwarta eh. Pwede naman siguro malayo pa eleksyon, dating magkalat ka na ng kwarta eh. Magkalat ka na ng pera. Lahat ng mga barangay captain, bahala kayo dyan yan ang kwarta mga yan. Davao lang eh. Pilipinas nga, namanipul eh. Yung Davao, diba? Tapos biglang sasabihin itong mga Duterte, mag-ingat po tayo at may balita ho kami na magkakaroon ng dayaan at saka vote buying. Nakapamili na.
Babalik na rin naman nila. Sila pa malinis. Sila pa malinis. Style bulok na ho yan. Matagal na yan. Mga ganyan. Di ba? Tatay nga, di ba? Gusto ko, bago ako bumaba, makakita ako ng malinis na eleksyon. Subukan ninyo mandaya, bigyan ko kay pulis. Ito, ganun din na nangyari ito. Planchado na lahat. Planchado na lahat. Nabigyan na sila lahat. Nabigyan na sila lahat. Tapos, nung ano na, tapos na. Kaya si Pulong nakita nyo na yung video. Bahala na kayo kung boboto nyo ako. Nasa inyo yan. Kita nyo na yung video? Wala man lang na hindi man lang hindi ako yan. Wala basta sinabi nakita nyo na yung video ko. Bahala kayo. Kung gusto nyo pa ako iboto, di nasa inyo yan. Diba? Tapos ang kaso. Tapos yun nga, sila pa nagkakalat ng propaganda na balitado. Gagamitin ho yung gobyerno ni Marcos na magbo-vote buying ho sila. Ito ganun. Pero dating tapos na. Sila. Magkulab na tayo. Magaling sila. Magaling to, Duterte. Alam nila gumamit ng pera. Kaya yan. Na kay Marcos, na kay BBM pa rin. Ang mga alas bilang Commander-in-Chief of all Armed Forces of the Philippines. May mga kaso ho yan na may mga ebidensya na mabibigat na kaso. No? Hindi naman nila kagaya ng ginawa ng tatay niya kay Laila de Lima na gawa-gawang kaso. Ito hindi ho, may mga testigo. Kagaya ho doon sa bar, meron hong video si Pulong, mga naksak pa. Natanggal yung dalawang bodyguard niyang pulis. Pero si Pulong hindi makakasuhan. Imposible yan. Mag-collab na po tayo mga friend. Ito, mga balita. Conviction versus BP Duterte. Mas mahihirapan sa Senado dahil yan. Walang problema. Maski nga hindi siya makumbik Diba? Basta ang importante, malaman natin ang mga rason nung mga mag-a-acquit sa kanya kung paano. Diba? Yun lang yun. Importante yun na malaman natin kung bakit. Pwede naman sabihin. Kasi ako, tanga ko, kaya wala akong alam dyan sa kaso na Sara, kaya ako i-acquit ko yan. Mga ganun na rason. Diba? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, sa inyong may bahay, God bless you and the Philippines. Kalat ni Baya, shout out. Raul Villanada ulit Dasal natin lang na mawala nawa ang mga peste ng bayan. Pera-pera at malawakang vote buying, saan papunta ang bayan? Yan din ang tanong ko, mga friend Raul Yan na yan Sabi ko nga sa'yo, panahon pa ni Jesucristo kaya napako si Panginoong Isus dahil dyan sa vote buying. Panawagan sa mga tanga, huwag nyo na kaming idamay. Panawagan po yan ni Raul Villanada. Lahat ni good evening Kasani. Tira, bira at bakbak Kasani. Huwag mong tantanan ang mga tanga at boplax na yan. God bless your family. God bless lahat ni Jab Alvaro, shout out. K54254 nak, shout out. Hello Tay. Tyrox. Ako din, relate ako doon sa sinabi mong vote buying. Panahon pa nga ni Mahoma yan, di ba? At di na basta mawawala ang sistema natin. Katwiran nga walang magbibigay ng politiko kung walang lumalapit kasi tapos ang botohan tayo. Sino kaya ang mga nananalo at sino ang mga dinaya? Di ba? Yun lang yan. Billy Bona, shout out Wilfredo Pampilon, shout out. Jab Alvaro ulit
nakaka-relate ako sa kwento ninyo, Sir Rox. May relative po akong ganyan tulad ng father ninyo. Taga Quiapo rin. Taga Quiapo rin kami ng bata ako sa Mendoza Street. Oh! Nantaw ka na ba, Jab? Lapit ang sa Mendoza eh. Lapit na Guzmantec. Oh, malapit nga. Kami nakatira. At lagi po akong nagagawi sa Bilibid. Oh! Siguro kilala mo tatay ko, si Marium Bomba. Malaking tiyan na. Oo. Ano yun ha? Nire-respeto yung tatay ko. Yung sa lugar namin, totoo. Kasi nga, maraming pera eh. Galante. Oo. Edward Patawig, shout out. Talo tayo, Edward. Debrado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dito sa Canada, lalo ng Edmonton, natapos ang halalan, ordinaryong araw lang. Diyan sa Pinas, naku po, wala nang ipagbabago ang butuhan. Sinabi mo pa, palala pa ng palala. Miguel, Edwin, Mike, shout out, my friend. Jan Dimango, shout out Friend, Pastor Jun Lagon, shout out. Librado Ludovico. Correct, Karox. Pag natalo si Nograles, ano pa nga ba? Di sorry na lang. Hoy, mga taga Davao, boboto kayo. Boboto kayo. Ha? Hindi kayo mga bobo. Wala na yan, Librado. Aminado na silang. Matalino ka. Mababaril ka naman. Rogelio Damaso, shout out. Xerox. Kasalanan ng Comelec, bakit tinanggap mga tarat-tarat, Lapid. Oy, si Lapid papasok si Lapid. Oo. Ang ganda ng pagkakayari ng botohan Number 1 si Bongo, tao ni Duterte. Number 12 si Haba na Baba, si Amy Marcos. Ganun. Number 12. Kaya parang nasa likop nila yung Magic 12 eh. Kaya Bongo yung una, kay Amy yung dulo. Diba? Inano eh. Ganun ho nangyari. Robin, alam ng Comelec na hindi abogado mga ito. Ayun nga, walang pakialam si Garcia dyan. Basta marunong ka sumulat at bumasa at ikaw ay Filipino citizen, tanggap ka na, maski pa may kaso ka pa, maski nakakulong ka pa. Basta hindi ka pa napapatunayan, hindi ka pa nasisintensyahan, pwede ka tumakbo. Lord. Para bang mag-a-apply ka ng driver, hanapan ka ng lisensya, hanapan ka ng kung ano-anong na ikaw ay talagang marunong mag-drive. Kasi nga, hawak mo yung, pag nag-driver ka, hawak mo yung buhay ng pasahero mo. Pero pag sa Senado, paski na basta. Nakasalalay sa isang senador kaysa sa isang driver lang. Mas mabigat ang responsibilidad na nakatpatong sa isang senador o sa isang kongresista kaysa sa isang driver lang. Nilo Porliaga, shout out. Tama ka, Karox. Panahon pa ni Kristo, may vote buying na, pero mas matindi ang panahon ng mga mag-amang dutae sa pagnanakaw. Totoo. Federico Mandaco. Kung manalo man si Digong bilang mayor sa Davao, ay sympathy vote na lang yun. Pero anong gagawin ng Comelec dyan? Paano manunumpayan? Ewan, baka hindi kaya pupunta si Garcia yung Comelec doon sa Dahig para iproklama si Duterte? Dapat gawin niyo yan, Comelec. Bakit? Alam niyo na nga na nakakulong yan Hindi niyo naman pwedeng hindi proklama yan. Nanalo yan Pupunta kayo ng Dahig. Sagot na naman ng gobyerno. Maganda yun Garcia. Sagot ng gobyerno, yung pamasahe ninyo, yung magpuproklama doon kay Digong. Yan. Ay!
Baka maging puntos pa nila sa ICC. Puntos pa nila kung mananalo si Digong. Yun na nga sinasabi ni Kupalman. Kupman, ha? Bahala ang mga taga Davao. Sanay yata sila sa buhay na alipin ng mga Duterte. Ayaw nila ng pagbabago, so be it. O, di ba? Galing ni Federico. Yun nga nangyayari, di ba? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Hay, nako. Nangunguna na si Bongo. At pati itong si Bato. At nakakainis pa, pati itong si Babali ng Aimee. Hay, nako. Di pa man daw official result, pero nakikita na sila ang mangunguna. Pero salamat din kay Bam Aquino at Kiko. Pasok din sila sa Senado. Kaya lang, dito makikita, marami pa rin mga bubutanteng kakabwisit. Anong klaseng utak ba meron ang mga Pinoy ngayon? Hay! Tanong ko rin yan. Oy, pero binoto ko po yan, Bam Aquino. Tsaka yung Bunyog, yung Di Angelo, yung senador ng Bunyog, binoto ko. Yun nga lang talo. Pero si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, Tito Soto, yan o, binoto ko. Tsaka yung kandidato ng Bunyog sa pagkasenador, talo. Yun lang ho na talo. Oo, sa mga binoto ko. Kasi nga, 4 lang silang binoto ko eh. Wala na. Talo rin pala si Heidi Mendoza. Binoto ko rin yan. Si Heidi Mendoza, Franz Castro, Brosas. Mga binoto ko yan eh. Wala eh, no? Talagang walang magawa. Look Espiritu, binoto ko rin yan. Oo. Wala talaga eh. Kaya lang ay, napanbara to. Librado Ludovico, malakas ang ulan dyan sa inyo, Karox. O nga eh. Ngayon, kakaulan lang na naman. Elizabeth Iscari ulit to. Nakakasama talaga ng loob itong eleksyon at yung mga senador na mga bobo at pro Duterte pa din ang magiging senador natin para iligtas ang impeachment kay Sara Ewan. Ayun nga. Pero at least makita ng tao kung gaano sila kumakampi sa itim. Mistisang Bangos, nak, shout out ha. Good evening po, tay. Kaya lang naman kumandidato si Digong para si Digong nagpaka-mayor sa Davao para ibigay kay Baste. Yun nga. Kasi plano niya na yun. Mag-resign lang siya. Si Baste na agad ang mayor. Kaya nga ginawa niyang vice mayor si Baste. Kasi pag si Baste ang kakandidato sa pagka-mayor, wala nang boboto sa kanya. Sana makakuha na nila Nograles ang Davao para naman mag-improve at malaman ng mga taga Davao ang pagkakaiba kung iba ang nasa posisyon. Di ba tayo more power po? Oo. Pero talagang hindi papayag sabi ko nga sa'yo, baka matagal pa eleksyon, dating ikinama na yan, mga kung sino-sino mga kapitanis dyan. O kwarta. Basta wala kaming talo dyan sa barangay nyo, ha? O to pera. Bili nyo na naman, daming pera. O, dahil siyempre, mantakin mo. 8, talagang tambak, 60,000 lang nakuha ni Nograles. Samantala si Digong, 600. 8 times. Times 8 yung boto ni Nograles. Grabe, no? Mistisang Bangus ulit, oh. Maigi na lang na-confiscate sa airport ng Mactan yung $500 million na pera. Dadalhin sa Maynila yun. Pera, tiyak yung gagamitin sa eleksyon. From Cebu daw yun, tay. Pero palagay ko from Davao yun. Kaya lang, pinapunta nila sa Cebu para may dahilan ang mga Duterte na hindi sa kanila galing ang perang yun. Pwede rin yan. Ang galing talaga ninyo, ha. 7 na bags of money na tag 1K at 500 pa daw kasi 500 pa daw sabi sa news. Isasakay nila sa private plane. Kaya lang ayaw nilang idaan sa scan ang mga dala nila. Kaya naging very suspicious ito. 7 Chinese at 2 Filipinos ang kasama. Sabi nila napanalunan daw sa casino yung pera. Kung panalo yun, ba't dadalhin nila lahat at timing pa sa eleksyon? Ang lakas naman ng ulan dyan, dinig na dinig. Take care po tayo.
Kuya Suminasay. Good night po. Ibig sabihin nun. Oh, good night. Ah. David Alin Mendoza. Oh, si ano, landslide si Isko Rap, ha. Si Isko Moreno, no? Grabe. Malaki siguro binigay na campaign pan dyan ni ano. Ng Duterte. Good evening po, Tyrox. Sana nga po ay mabura na ang mga Duterte sa politika sa Davao. Marami po kasing nabudol si Digong sa Davao sa mahabang panahon, kaya hanggang ngayon ay hinahangaan pa din siya sa mga taga Davao. Mahirap na po kasing baguhin ang nakasanayan ng iboto ng mga taga-tao sa Davao. Hindi, tsaka makwarta. Mahirap banggain yung dami ng pera nun. Lahat ng kapitanes. Pupuntahan yan, tatawagan yan, punta ka rito. Ilan ang botante dyan? Bilin mo lahat yan. Puta, daming pera. Yung kay Pulong lang po siya, 51 billion. Billion ang pera. Davao lang, hindi nila maibabaligtad. Posible. Shelly Jaser, oh. Magandang buhay, Karox. Nakaka-nervous talaga ang botohan sa Pilipinas. May hindi daw kanais-nais na nangyayari sa balota, sabi ni Atty. Enzo Carox. Yun nga, ma. Buti nga, hindi pa napalusot si Kibulog, eh. O, diba? Mundo Cheng, oh. Pre, ang tawag kay Mayor Villegas noon ay si Manang Villegas. Lahat, hindi. Si Mayor Villegas, pare mundo, siya si Yeba. Yeba, ang tawag dyan. Yeba Villegas. So, kumpare nga ng tatay ko yun, eh. Yeba ang tawag dyan. Si Villegas. Ay mga macho at mga popogi, isa sa malakas dyan ay si Atty. Luis San Juan na taga sa amin. At si Villegas din ang nagpaganda ng Mehan Garden na nasa harap ng Metropolitan Theater, napugad ng mga bading o mga bakla. Ang birthday ni Eva, January 9. Fiesta Quiapo. David Alin Mendoza, oh. Harox, sana nga po ay manalo si Carlo Nograles as mayor ng Davao. Kung ako naman po ang mga taga Davao, bakit ko naman iboboto si Digong, nakakulong na yun sa ICC. Ang lalabas na mayor kung sakali mananalo siya ay yung mananalong vice mayor ng Davao. Ay mga Davaoenyo, huwag po tayong magpakatanga sa mga Duterte. Sumubok po kayo ng iba naman para may point of comparison. Kayo total naman, 3 taon lang silang maninilbihan. Kung di maganda ang serbisyo, di palitan sa susunod na eleksyon. Di po kasi mariresolba ang isang termino ang problema ng bayan. Ano nga yan, David? Sa dami ng pera niyan, sabi ko sa'yo, di ba? Tsaka hindi nila pwedeng bitawan ng Davao, eh. Kasi nga, mahalungkat lahat yung mga anomalya dyan sa munisipyo ng Davao. Kung paano inubos. Parang kagaya itong nangyayari kay Sara Duterte. Nahalungkat yung mga ghost employee. Marami yan. Mababakbak lahat yan. Mga illegal. Nababakbak na nila General Torre, di ba? Maraming mga krimen dyan na walang record. Ewan ko ba't mukhang malambot, ah. Dapat tuluyan na yan. Hanapin, eh. Palitan lahat ang pulis dyan. Palitan lahat ang pulis dyan ng mga matitinong pulis at kalkalin ang record na natawag na peace and order na sinasabi nitong mga Duterte dyan sa Davao. Dahil iba ang sinasabi ni Las Cañas at saka ni Motabato. Malambot. Mundo Cheng, ang pinakamalaking lagayan o bilihan ng boto noon ay 10 piso noong 1960. Minsan 5 piso pa nga, eh. Ano na nung panahon ng tatay ko, eh. Kasi pinanganak ako 1957, nung nagkaisip na ako ng tatay ko, ang bilihan na yata noon, daan na ang bilihan.
Hindi uso libo ha. Daan, sandaan, yan. Malaki na ho kasi sandaan ng araw. Umalis nga ako papunta Saudi 1982 to 1984. Nung umalis ho ako papunta Saudi, ang dollar ho ang palit 8 pesos lang. Ngayon magkano? 54 yata, di ba? Laki. Bumalik ako 1984, ang palit na ng dollar 1:16. Okay. Mundo Cheng ulit. Pagka nanalo pa, maski isang Duterte sa Davao, wala nang pinakabobong tao sa lugar ng Pilipinas ay ang mga taga Davao. Sinabi mo pa yan, sobra landslide, di ba? Mundo Cheng ulit. Maliwanag na nabudol tayo ng mga Duterte, pero bilang ganti naman, nabudol din sila ng abogado nilang bobo na si Kopman. Yan nga, ginagamit pa yung panalo na overwhelming si Kupal man talaga. Mundo Cheng ulit. Pagka nanalo pa si Bong Revilla sa pagkasenador, talo! Talagang mabisa ang agimat ng taga Cavite. Maski family dynasty na magnanakaw pa, hindi pa isnasa uli ang 120 million na parte ng ninakaw niya ay nariyan pa rin at kandidato pa. Asa ng batas? Talo si Bong Revilla. Maraming natalo. Tolentino, talo. Odelia Alpilor, shout out. Ewan ko sa Rox, nakakadismaya, sabi niya. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, Ivy Bingson, shout out. Eman Escalonanak, shout out sabi ni Impong Basyang. Impong Basyang, Team Tia Deli, muli po ay makikibanat. Pero may pagbating may ngiti muna sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, moment of truth na po dyan sa atin. Magkakaalaman na po talaga kung sino po ang nagsalimbayan sa kalokohan. Sino ang naging malupit at sino po ang pinulot sa kangkungan. Ano po, yun nga. Ngayon na po natin masasaksihan ang naging tibay at bisa ng Pulse at Police Asia. Pumalpak yung mga survey. No? Mataki mo pumasok si Kiko Pangilinan, number 5 yata. Number 2 si Bam Aquino. Samantalang sa mga surveyor, halos hindi sila makapasok sa Magic 12. Diba? Kaya ibig sabihin, mukhang tama ho ang naging kabubuhan ngayon ng mga botante. Mukhang tama ho ang pagiging kabubuhan ngayon. Mataki mo mag-number 1 si Bongo. Utik yan. Pati si Bato, na akusado na crimes against humanity. Number 3, putik yan. Ano yan? Kalokohan. Tuloy natin kay Tia Deli, syempre pa po, bayaran at dayaan is life. Huwag na po tayong magmalinis. Mga pulpul politiko na puro mga may itim ang budi, walang patas-patas. Ano kayo, bali? Kaya kung ang mananalo po sa Rox at lumabas po sa Magic Machine yung mas malupit ang pitik, totoo yan. Siyempre pa sa Rox, mangunguna siyempre ang mga halimaw at mga buhaya. Sinabi mo pa. Kaya pag ganun po ang naging resulta sa Rox, maipapayo ko po ibitin ng patiwarik ang kriminal at tunay pong di nararapat dyan sa maupo sa kanyang pwesto bilang Comelec. Tayo dyan. Siya po ang punot dulo po ng lahat ng balisaw-usaw ng nagaganap tuwing butuhan sa Rox. Kaya sa kanya po dapat ang ituro ang daliri ng paghihimagsik at puot at galit na sambayan ng Pilipino. Siya po ang natatanging susi ng puro kababuyan at kawalangyaan po na nagaganap sa Rox. Ipamimigay ko na lang po ang rayuma ko at gout. Oo naman. Pag ako po nagsisinungaling si Rox, sabi niya. Babuyan at ungguyan lang po ang palaging labanan. Bakit kailangan pang magsayang ng bilyon-bilyon sa makina aber? Sino po si Rox ang hindi tutupakin sa mga buwisit na yawa ng Comelec?
Ewan ko sa iyo, disgrasya. Impong ba siyang lalayas na po muna. Mag-aalis muna po ako ng sayad at topak. Mga buwisit, mga leche, kinam, mainit ng ulo. Sa inyo pong lahat ay muling makikibaka bukas. Ito po ang makulit but super sweet ninyong Tia Deli. God bless po at magandang buhay po sa mga ka-warriors. Ingat po palagi sa Rock. Salamat po sa walang umay pong shoutout sa araw-araw. Oo naman. Dito na nga tayo para tayong magkakatropa. Ha? Mundo Cheng ulit oh. Oy, like naman ho dyan. Ang layo ng likes. Ang dami oh. Sabihin mo, 1,000 yung nanonood. Dapat mga 500 yung likes, di ba? Mundo Cheng oh. Pre, pag nanalo si Bongo at Bato, yaring karera na yan. O pinagbigyan na lang dahil maski manalo pa ang mga hinayupak na yan, eh hindi naman magtatagal ng dalawang yan. Makakasama na sila ng amo nilang si Digong. Tapos kasunod na rin si Sarang Baliw. Yan. Clarita Destrito, shout out. Ha? Kaya hindi umuusad ang bansa at namimihasa yung mga politiko na gumawa ng hindi tama dahil sa mga bobotante. Totoo yan, Clarita. Shine, shout out. Grabe na, Xerox. Parang wala nang salita na mas sobra pa sa ob-ob kung iboboto nila ang kriminal at kriminal at wala riyan. O, diba? Totoo, yan na nga, oh. Overwhelming pa, Shine. Paul Mercado, shout out. Pag nanalo pa ang mga Duterte sa Davao, ibig sabihin, mas marami ang tanga. Marami. Totoo. Yan o, overwhelming sa katangahan. EJ Vlog, shout out. Madami pa rin tanga ang bobo. Ha? Marami pa rin talaga ang bobo. Sinabi mo pa. Ramon Valencia, shout out. Bossing, okay na yung bunyog. Sana manalo. Heidi Bam, Wistro, Brosas, Angelo Abalos, binoto sa number. Wala akong binoto sa Duterte at sa manok ni BP Lenny. Happy Mother's Day na lang and God bless. Save the Philippines. Kamusta na lang sa lahat ng mga Karoke Warriors. Sabi ni Ramon Valencia. Ted, shout out Ted. Ang pwedeng mangyari sa eleksyon ngayon, Karoke, malamang kung mananalo ang mga Duterte na nasa top 12 ng election result, malamang hindi ma-impeach si Sara. Ang nakikita ko, Duterte pa rin ang may hawak ng Pilipinas. Lalo na Duterte pa rin ang mananalo sa Davao. At nandyan si Sara. Mahirap humabol ang mga Nograles. Ang layo ng numero nila para manalo. Tama si Sara. God save the Philippines sa mga kamay ng mga demonyo ay digongyo. Salamat lang sa Diyos. Nasa pangalawa si Bam at panlima si Pangilinan. Akbayan naman ang party list ni Rizal Tiberos number 1. At nanalo din ang party list ni Dilima. Kaya kahit paano may tatayo para sa bayan. Yun. Magalaw pa rin ang kamay ng Panginoon, di ba? Mary Lebron, shout out. Greetings from Baguio City, sabi niya. Mundo Cheng, oh. Titiyakin ko, walang malinis na eleksyon o halalan hanggang nariyan ang hinayupak na inilagay ni Digong na si Garcia. Tiyak ang karamihan ng mga mananalo ay mga tuta ni Digong, lalo na sa senador at sa lokal. Lahat ng mga yan gagawan ni Garcia makapal. 3J show po. Si Rox, nakaka-goosebump naman ang resulta ng eleksyon. Una, si Digong pa rin ang choice ng Davao bilang mayor. Bahala sila sa buhay nila. Pangalawa, tagumpay si Bongo. Ikaw ba naman ang nagbigay ng ilang milyon nga ba ang donation sa Pulse Asia Survey? Pangatlo, nakahindig balahibo si Marcoleta, pang-anim na mananalong senador. Yun nga. Para sa mga Pilipinong matigas ang ulo at hindi na talaga natuto, kayo ang may kasalanan kung bakit ang buhay ng mga Pilipino ay ganyan. Ayokong sabihin ang salitang bobo, pero talagang ewan Sir Rox, wala na akong masabi. Tanga na lang, sabi mo, tanga. 3J show ulit, oh. Ganun pa man,
Ha? Malaking pasasalamat sa Panginoon Diyos at naka-number 2 si Bam Aquino at Kiko Pangilinan nasa number 5. Hindi nakapasok so far si Xerox. Unofficial pa naman ang result. Si Manny Pacquiao, Amy Marcos, pasok. Buntarat-tarat, ipe. O Lapid, pumasok si Lapid, friend. Panlabing isa yata si Lapid. Si Villar, pumasok din. Si, yun, yung babae, yung si, Crime Water. 3J Super. Let's say na manalo si Bato, Bongo, Marcoleta. Naku, 3 sila sa Senado plus Kimo. Di 4 na lang iboboto akwita sa Senado. Alam mo, Xerox, hindi ako naniniwalang nananalo si Bato at Bongo. Planchado na yan noon pa. Hindi ako nagmamaasim, pero yan ang totoo. Ginastusan yan para manalo. Pwede. Dami lang kwarta. DJ Show pala, talagang dapat magbawal ang survey na yan. Talagang mind conditioning yan. Kahit saan mo tignan. Di magna-number 1 yan, Bongo. Tinrabaho ng gusto. Tinrabaho yan ng gusto ng mga DDS. O, diba? Buti nga, hindi pa inilusot si Kibulog eh. Marilo Pabianak, shout out ha. Good afternoon po tayo sa mga kawaros. Bagamat di po tayo pinalad sa bunyog, may nakakatuwa naman pong ginawa ang Panginoon. Panalo po si Kiko, Bam, Akbayan, party list, pasok din po ang ML ni Laila and Mayor Lenny Robredo. Yehey! Yan lang po, di pinalad si Senator Trillanes. At eto na po ang malupit sa lahat ng Duterte from old to young. Pasok po. No comment na lang sa mga taga Davao. Ginusto nila yon. God bless us po tayo at sa mga kawarriors. God bless, Marilo Castro. Tama ang sabi ni Brother Relly Asistio. Walang kapanapanalo. Yan si Trillanes. Taga ano po kasi si Brother Relly Asistio, matagal po nilang hinawakan yang Caloocan. Batang Makoy po yan. Magandang gabi po mga boss. Mission accomplished mga sir ha. Hanggang bukas po muli. Oo. Sana nagustuhan niyo yung topic ko ha. Oo. Kupman, maghanap ka naman ng ibang argumento. Yung pang $1 million. Puti mga argumento mo pang pambarangay lang yan eh. Magandang gabi po mga boss. God bless.